UNTV News Worldwide. Yes, morning. Isa na naman pong Biyernes mga kasambahay at magandang umaga rin sa iyo sa dyan. Ano sa iyo, Mary Jo? At welcome back sa UNW. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong pinagkaloob niya sa atin pang makapagbalitaan tayong muli. Time check muna po tayo. It's now 4:34 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Annyeonghaseyo naman, James Shio. Maneo, magandang umaga naman po. Dito naman mula sa East Asia. Yes, ngayon ay araw ng Biyernes, October 6 na po, 2023. Time flies, James. Mula naman dito sa Seoul, South Korea. Ako po si Mary Jo Malariado. Mula naman dito sa Maryland, USA. Ako si James Bontuyan. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Brazil at China nagsagawa ng milestone transaction gamit ang Chinese yuan. US President Joe Biden pinatawad ang $9 billion na halaga ng student debt. Livestock export ship na pilitang bumalik sa Port of Darwin, Australia. Produksyon ng coffee beans para sa kape apektado sa climate change. Petisyon upang gawing 4-day school week nilagdaan ng mga estudyante sa New Zealand. Tourists sa South Korea inimbitahang maranasan ang K-food delivery service sa bansa. Una sa ating mga umaatikabong balita. Nagsagawa ang Brazil at China ng kauna-unahang trade transaction gamit ang Chinese yuan. Ito ay matapos na matagal na panahon na dominant ang US dollar sa transactions ng dalawang bansa. Ito ang umaatikabong balita ni Noel Poliarco. Inanunsyo ng Bank of China Brazil SA noong Lunes na matagumpay na nagsagawa ng transactions ang Brazil at China gamit ang currency na Chinese yuan. Ito ang unang beses sa kasaysayan ng China at Brazil trade na gumamit ng yuan sa pricing, settlement, financing at direct exchange para sa Brazil real. Sa loob ng 14 na taon, ang China ang pinakamalaking trade partner ng Brazil. Noong March 29, inanunsyo ng Brazil na makikipagkalakalan ito sa China gamit ang local currency na yuan ng kanilang bansa. Ito ay matapos ng ilang taon na ginagamit ang US dollar bilang intermediary currency. Samantala nangyari ang hakbang na ito matapos i-anunsyo ni Brazil President Lula da Silva na nais niyang palalimin ang relasyon sa pagitan ng Brazil at China. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inanunsyo ni US President Joe Biden ang ng $9 billion na student debt relief. Inaprubahan ito ng kanyang administrasyon para sa 125,000 na nanghiram ng pera. Ito ang umaatikabong balita ni Daryl Angeles. Matapos tutulan ng Supreme Court ang unang plano na ikansela ang bilyon-dolyar na utang ng mga estudyante, sinabi ni US President Joe Biden na maghahanap ito ng ibang paraan upang makapagbigay ng student loan relief sa mga Amerikano. Sa kasalukuyan, umabot na sa $127 billion ang naprobahang debt cancellation para sa nasa 3.6 million Americans ayon sa White House. Kabilang sa mga plano ng White House ay ang mga sumusunod. $5.2 billion na additional debt relief sa 53,000 borrowers sa ilalim ng Public Service Loan Forgiveness. $2.8 billion sa bagong debt relief para sa nasa 51,000 borrowers na income-driven repayment na nakabayad na ng 20 taon o mahigit pa ngunit hindi nakakuha ng relief. At $1.2 billion para sa nasa 22,000 borrowers na may disability at aprobado sa data match ng Social Security Administration.
Nagtatag din ng Saving on a Valuable Education o SAVE plan ang Administrasyong Biden matapos ang Supreme Court ruling nitong taon. Magiging epektibo naman ito sa Hulyo ng susunod na taon. Tataas din ang income exception mula sa 150% hanggang sa 225% ng poverty line. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tumama ang Category 4 Typhoon na Koinu sa southern Taiwan noong Huwebes bago lumipat patungong China at Hong Kong. Samantala, nagbagsak naman ng malakas ng ulan ang tropical storm na si Felipe sa Northeast Caribbean bago tumungo sa Bermuda, New England at Canada. Mula sa Texas, USA, may umaatigabong balita si Abby Valdez live! Sa iyo, Abby, alam mo, Abby, sa lahat ng mga kinakamusta, itong ayaw kong kamustahin eh. Pero kamusta na ba ang lagay ng mga bagyong parating? James, mabilis na lumakas kaysa inaasahan ang Typhoon Koinu, isang bagyong katumbas ng Category 4 hurricane na may lakas ng hangin 130 miles per hour habang ito ay papalapit sa katimugang Taiwan noong Miyerkules. Nakapagtala noong Miyerkules ng gabi ng napakalakas na bugso ng hangin na 213 miles per hour sa Orchid Island na kung makukumpirma ay ito ang isa sa pinakamalakas na bugso ng hangin na nasukat sa buong mundo. Pagkatapos sa Taiwan ay inaasahan na ang susunod na patutunguhan ni Koinu ay patungo sa Southeast China at Hong Kong ngayong weekend, kung saan ito ay babagal sa pag-alaw na magbibigay daan sa malakas na ulan. Samantala, nagdala naman ng ulan at hangin na aabot sa 40 miles per hour ang Tropical Storm Felipe sa US at British Virgin Islands noong Miyerkules habang patungo sa Bermuda at sa kalaunan ay New England at Atlantic Canada. Bumagsak si Felipe noong Lunes ng gabi sa Bermuda na may dalang malakas na ulan at pagkidlat, kaya nagresulta ng pagsasara ng paaralan ang British at US Virgin Island at kalaunan ay nagulat naman ng pagkawala ng kuryente sa St. Thomas, St. Croix, St. John at Montserrat. Balik sa iyo, James. Abby, gaano ba kalakas ang inaasahang paghagwit naman nitong si Felipe sa mga susunod na araw? James, inaasahan ng mga meteorologists na sa paglapit nito sa New England ay hihina ang bagyo at magiging post-tropical cyclone na ito. James? Yun, sana wala ng mga additional na pinsala. Maraming salamat, Abby Valdez mula sa Texas, USA, kung saan ang kilalang Mayfest Storm noong 1995 ay nagdeposito ng 18 pulgada ng hail sa Palo Pinto at Parker counties na puminsala ng halos $2 billion ang halaga. Samantala, 13 manloloko ang naaresto sa Quebec, Canada. Ito ay kaugnay ng tinatawag na Grandparent Fraud Scheme. Nagpapanggap na kaanak ng mga matatandang biktima ang mga kawatan upang makakuha ng malaking halaga ng salapi. Mula naman po sa New Brunswick, Canada, may umaatikabong balita si Charles Corpus live. Nakakalungkot naman na balita. Charles, gaano ba kalaking halaga ang nanakaw ng mga kawatan na ito sa mga matatanda na kanilang naging biktima? Yes, Mary Jo, tinatayang umabot sa mahigit $2.5 million o 141.7 million pesos ang nakuha ng mga fraudster mula sa may 85 matatandang kanilang naging biktima mula March 2019 hanggang March 2021. Ayon sa mga pulis, karamihan ng mga biktima ay mula sa Estados Unidos. Karaniwang gumagawa ang mga kawatan ng mga kwento gaya ng pagkakaaresto o kaya naman ng medical emergencies upang makahingi ng malaking halaga ng salapi para mailabas sa kulungan o mailigtas ang mahal sa buhay. Naharap sa paratang na pandaraya na hindi bababa sa $5,000 ang 13 suspects at ang iba ay nahaharap sa iba pang kaso gaya ng identity theft, conspiracy at offense for a criminal organization. Sa isinagawang operasyon, 50 opisyal ng kapulisan mula sa Montreal, Laval at Richelieu St. Laurent ang nagtulong-tulong upang maaresto ang 13 suspect.
Katulong din sa ginawang operasyon ang Federal Bureau of Investigation o FBI at iba pang American Police Forces at surveillance agencies. Balik sa iyo, Mary Jo. Nakakalungkot, malaking halaga din. Charles, ano naman ang payo ng pamahalaan sa case na to sa mga matatanda upang maiwasan nga ang ganitong panloloko o yung scam na ito, Charles? Yes, Mary Jo, ilan nga sa mapapayo ng pamahalaan sa mga matanda upang maiwasan na ito ay syempre maiwasan na ibigay kung kani-kanino lamang ating mga personal information at kung maaari ay ma-secure natin to sa isang safe na lugar. Back to you, Mary Jo. General, sana nga hindi lang naman yan sa Canada meron. Sana mag-ingat din ang ating mga kababayan. Salamat, Charles Kerpos, live mula sa New Brunswick, Canada, na mayroong higit sa 107,000 na mamayang nasa 65 years old at higit pa as of 2006. Nakaranas ng engine room fire ang livestock export ship galing sa Australia patungong Indonesia. Wala namang naitalang pinsala o nasaktan sa mga sakay ng Brahman Express. Ito ang umaategabong balita ni Danny Delieva. Isang barkong may sakay na 3,600 cattle patungong Indonesia kahapon ang napilitang bumalik sa Port of Darwin sa estado ng Northern Territory, Australia. Hindi pa nagtatagal, umalis ang Brahman Express. Sa pantalan ay nakaranas ito ng engine room fire ayon sa Department of Agriculture, Fisheries and Forestry o DAFF. Wala namang naitalang pinsala o nasaktan sa mga hayop o crew na sakay ng barko, maging sa barko mismo, ayon sa Australian Maritime Safety Authority o AMSA. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DAFF at AMSA sa exporter ng livestock. Noong September, binawi ng Indonesia ang import ban nito sa Australian livestock export dahil sa issue ng lumpy skin disease o LSD na siya namang ikinatuwa ng cattle industry ng Australia. It's been a big week. Obviously, we kicked off with some very good news around LSD and Indonesia and the lifting of some of the suspensions with the export yards. Tinatayang nasa 500,000 cattle heads ang inaangkat ng Indonesia mula sa Australia kada taon na 62% ng total beef and cattle export ng bansa. Subalit, bumaba ang bilang nito dahil sa pananalasa ng COVID-19 noong 2020. Danny Delieva, UN TV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaapektuhan ng lumalang climate change ang produksyon ng coffee beans sa Latin America at Caribbean countries ayon sa isang pag-aaral. Suhestyon ng isang eksperto, ibalik sa mga kagubatan ang coffee trees. Ito ang umategabong balita ni Christy Rosasian. Nangangamba ngayon ang mga coffee businesses dahil sa hinaharap na climate crisis ng buong mundo. Kinakailangan ng tamang temperatura, liwanag at humidity level upang mapatubo ng maayos ang pananim na kape. At ilang bahagi ng rehiyon ng Latin America ay abot ang standards na ito. Pinabala naman ng Inter-American Development Bank o IADB, isang financial institution sa Latin America and the Caribbean, sa kanilang report na dahil sa climate change at patuloy na pagtaas ng temperatura, na by 2050, maaaring lumiit ang mga lugar na angkop na pagtaniman ng coffee trees hanggang 50%. Gayunpaman, maaaring makapagbigay daan ito sa ibang bansa upang makapag-produce ng kape. Gumagawa naman ang isang pamosong coffee shop ng mga paraan upang makapag-produce ng coffee plant na makasasabay sa lumalalang climate crisis. Sa nagdaang 10 taon, ang mga agronomist o crop scientists nito ay nagpaparami ng mga klase ng coffee beans na magdadala ng maraming prutas sa maikling panahon at iwasan ang coffee leaf rust. Ang coffee leaf rust ay isang sakit na umaatake sa coffee tree na pinalalala ng climate change.
Para naman kay Monica Ferrell, Senior Advisor ng Fair Trade International Coffee Program, bagamat maganda ang coffee rust-resistant tree, hindi ito maayos ang mga problemang dulot ng climate change. Aniya, upang mapanatili ang produksyon ng kape, dapat ay ibalik ito sa kagubatan at hindi sa mga industrialized coffee farm model. Makakapagsulong pa ito umano ng healthy ecosystem. Bukod sa kape, apektado din ng ilang agrikulturang mga pananim gaya ng kakao at ubas, sanhi ng mga tagtuyo o taglamig at malakas na pag-ulan. Cristi Rosacia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong Kiwi students ang lumagda sa isang petisyon na gawing 4 na araw na lamang sa isang linggo ang klase sa mga paaralan sa New Zealand. Isang batang Pinoy naman ang nakaisip nito, 3 taon na ang nakakaraan. Muli natin kilalanin si Gabriel Domasian na sumulat kay Prime Minister Jacinda Ardern patungkol sa 4 na araw na school week. Mula sa New Zealand, may umatikabong balita si Raquel Evangelista live. Raquel, kapareho kami nitong Filipino student na ito nung araw ako nag-aaral. Naisip ko rin yan. Pero natatandaan ko dito sa UNW, Raquel, unang maibalita ang batang yan na sumulat noon kay Prime Minister Jacinda Ardern. Pwede mo bang ulit na ipakilala sa amin ang batang ito? Yes, James. Siya si Gabriel Domasian, ang bibong Pinoy na noong siya ay 5 taong gulang, sumulat kay Prime Minister Jacinda Ardern 3 taon na ang nakalipas na gawing 4 na araw lamang ang pasok sa eskwelahan ng mga mag-aaral. Ilan sa mga dahilan na isinulat ni Gabriel sa paghingi ng 3-day weekend sa Prime Minister ay napakaikli lamang aniya ng 2 araw upang makapiling ang kanyang pamilya, upang palawigin ang ekonomiya at turismo at hindi aniya uubra sa kanya ang 2 araw na weekend lamang. Bagaman in-acknowledge ng Prime Minister ang sulat ni Gabriel at sinabing magandang argumento ang binigay ng bata, hindi na pagbigyan ng kahilingan ni Gabriel na gawing 4 na araw lamang ang pasok sa eskwelahan. Subalit ngayon, isang petisyon ang isinusulong ng mga mag-aaral dito sa New Zealand upang gawing 4 na araw lamang ang pasok sa mga paaralan. Ang pagkakaroon ng maraming homework na maaaring makaapekto sa mental at emotional health ng mga mag-aaral at ang kawalan ng oras na makapagpahinga ang mga estudyante dulot ng marami pang extracurricular activities at tutoring ang ilan sa mga dahilan ng pagsusulong ng 4-day school week. 5,000 signatures ang layuning makalap ng organizers at sa kasalukuyan mahigit sa 5,000 na ang lumagda sa petisyon. Isa si Gabriel sa mas sigasig na pumirma sa petisyon at hiling na sana ay matupad na ang kanyang 3 taong pangarap na 3-day weekend. 3 years ago, I wrote a letter to our former Prime Minister Jacinda Ardern requesting for a 3-day weekend because 2-day weekends are too short and I like to spend time with my family. And this will also boost the economy and boost the tourism, and simply because I hate 2-day weekends. I'm extremely happy that someone has the same thoughts as me and started a petition about it. Balik sa'yo, James. Kakatuwa naman si Gabriel. Ang taba-taba ng brain niya. Parang ganyan mga Pilipino. Raquel, ano ba naman ang masasabi naman ng education sector ng New Zealand ukol sa petisyon na ito ng mga estudyante dyan? Yes, James. Sa kasalukuyan, ayon sa Education and Training Act, ang bilang ng school days na dapat ipasok ng mga mag-aaral sa taong 2024 nakaset na. At ayon sa Ministry of Education, tanging ang gobyerno lamang ang magbibigay ng desisyon sa pagbabago ukol sa haba ng school week dito sa New Zealand. Pero abangan pa rin natin kung ano yung magiging desisyon ng pamahalaan ngayong madami-dami ang pumirma sa petisyon. James? Yon, abangan ang susunod na kabanata ni Gabriel. Maraming salamat, Raquel Evangelista mula sa New Zealand, kung saan naitala bilang top 4 sa World Education Rankings sa taong 2023. Ako,
Gabriel, kaisa mo kami sa iyong laban. Sana matuloy. Samantala, naglunsad ang pamahalaan ng South Korea ng isang promotion para sa mga foreign tourists upang ma-experience ang kanilang local foods na ngayon ay unti-unti nang nakikilala sa buong mundo. Yes, tinawag ang promotion na Enjoy Korean Foods Like a Local. Ito ang umatikabong balita ni Ara Dagdag. Inilunsad ng Ministry of Culture, Sports and Tourism at ng Korea Tourism Organization kasama ang Seoul-based travel information platform na K-Trip ang promosyon na Enjoy Korean Foods Like a Local. Ito ay upang maipakilala sa mga turista ang K-Foods na ayon sa survey noong nakaraang taon, 68% ng mga turista ay K-Food ang dahilan ng kanilang pagbisita sa bansa. Maaaring makakuha ng hanggang 80% discount sa Korean foods at maging sa delivery ang mga foreign tourists sa 48 restaurants sa Jongno at Songpa districts sa Seoul, South Korea. First come, first serve basis ang magiging sistema at 1,500 turista lamang ang maaaring maka-avail ng discount sa pamamagitan ng K-Trip's website at mobile applications. Bukod dito, maaari ding package na may kasamang food delivery, tent at picnic mat ang iaalok upang maranasan at ma-enjoy ang K-Food sa mga pampublikong park tulad ng tabi ng Han River. Tatakbo ang promotion hanggang katapusan ng Nobyembre taong 2023. Ayon kay Korea Tourism Organization Vice President Lee Jae-won, ang Korean food ay isa sa mga dahilan kung bakit dinarayo ng mga turista ang South Korea. At nangangakong ililikha at magsusunog pa ng iba't ibang produkto na akop sa pangangailangan ng mga turista. Ara Dagdag, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ano paborito ko dito sa amin yan na medyo yung Korean barbecue. Pero ito magsasagawa ng Philippine Festival sa Belgium bilang pagdiriwang ng 50th anniversary ng pagdating ng Filipino nurses sa lugar. Maghahandog naman ang DTI Hong Kong ng webinar tungkol sa pagsisimula ng negosyo. Ito ang umaatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inanyayahan ang ating mga kababayan sa Belgium na dumalo sa Philippine Festival. Gaganapin ito sa October 15, alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa Charleroi, Belgium. Isasagawa ito upang ipagdiwang ang 50th anniversary ng pagdating ng mga Filipino nurses sa lugar. Magkakaroon ng Saturday Consular Services ang Philippine Embassy sa Ottawa, Canada sa October 21. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang new application, renewal at loss or damage passports, notarials at legalization services at civil registration. Mag-book lamang ng iyong appointment sa dfaincanada.com/otw/appointment. Inanyayahan naman ang mga kababayan natin sa Hong Kong na dumalo sa isang webinar patungkol sa pagsisimula ng negosyo. Gaganapin ito sa October 29, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon via Zoom. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng DTI Hong Kong sa facebook.com/DTI in Hong Kong. Naglabas naman ng babala ang Philippine Embassy sa Bahrain hinggil sa mga online scams. Pinag-iingat ang mga kababayan natin sa mga offer na ika nga'y too good to be true. Babala ng embahada, huwag maniniwala sa mga online raffles at huwag din basta-basta magbibigay ng personal na impormasyon at huwag masangkot sa maaaring kaso ng money laundering. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHL in Bahrain. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. James Pork Barbecue ba yung tinutukoy mo? Nako, Samgyup, marami dito yon. Kahapon lang kumain kami nila Amyan. No? Napakasarap nga, James. Pero ito nga, ito na tayo. Diba? Favorite ng mga Pilipino yon. Ito naman, ang favorite din ni Luel. Ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. James, pwede bang bumati?
Pwede. Okay na okay. Paano ba sasabihin sa Korean yan? Okay. Okay, kwenta na. Okay. Narito naman, James, ang pagbati ng ating kababayan. Ako pala si John Nebs Ando, nandito ngayon sa Perth, Australia. Mapa, kumusta kayo dyan at mga kapatid ko? Sana malusog ang kalusugan nyo dyan. Saka huwag nyo itindin dito. Okay lang naman ako dito. Kaya ko sarili ko maalagaan dito. Saka okay lang. Yon, since Friday naman ngayon, gentleman first, Mary Jo. Kaya binabati ko muna ng Happy Brethren Day, Happy Fiesta ng Diyos sa lahat po ng members ng MCGI, Members Church of God International sa buong mundo. At Happy SPBB na rin po sa lahat po ng mga kapatid worldwide. Ayan, Mary Jo. Oo nga, kahapon, James, napanood din natin yung broadcast ng Fiesta Brethren Day kahapon sa Apalit. Nakakaingit naman. Sana makasama din tayo, James, para makapila tayo ng mga free food booth doon. Napakasarap. At ganun din po ang aking pagbati mula dito sa mga kasama. Kasama ko dito sila Amiel at iba pang mga correspondents dito sa Seoul, South Korea. Si Ana kanina nasa Busan siya eh. So mula po dito sa amin sa South Korea, ang aming pong pagbati ng Happy 3-Day SPBB sa lahat ng mga MCGI brethren sa buong mundo, sa mga pong panig ng mundo. At samahan sa 3 araw na ito ng pagdiriwang at gayon din, binabati ko yung mga Dolgoji girls dito, yung mga Domyo girls. Hello sa inyo dyan at napakalamig dito ngayon. Enjoy ang inyong pagtulog. At papasok na kasi James yung autumn kaya medyo talagang, pero ito, malamig to, bagamat yung time na to dapat sabi nila na mga kasama dito, hindi dapat ganun kalamig, pero ganun pa man, nasa 9 degrees ngayon, kaya medyo malamig. James? Yes, check din natin kung malawing na rin ang weather doon sa Pilipinas. Nandiyan ang ating kasamahan, si amigo Sherwin. Magandang umaga sa iyo, Sherwin. Yes, good morning, James at Mary Jo. Kamusta na kayo, James, ha? Sa nung last Friday, wala ako, na-miss kita eh. Alam mo naman, pagka Biyernes, ikaw ang inaabangan ko, James. Naks naman, amigo, ha? Talaga lang, ha? Happy SPBB sa'yo. Oo, kasi bukod sa alam ko nga last day na natin for the week, ay talaga syempre, ikaw yung talaga pagka Biyernes, como tayo nagkasama dito sa Laguna, alam mo naman yun. Ayan. Kaya anyway, doon sa tanong mo, James, kung malamig ba dito, ngayong madaling araw, medyo nakaramdam din tayo ng lamig, dahil nga dyan sa habagat. Although mamaya siguro update natin yung bagyong Jenny, bagamat ito hindi na nakaka-apekto dito sa atin dito sa Southern Luzon, pero kahapon diyan sa Northern Luzon merong mga pag-ulan na naganap hanggang sa pag-uwi din namin kahapon dahil nga dito sa habagat at dito sa bagyong Jenny na nasa extreme Northern Luzon naman na at hopefully makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mamaya meron tayong update tungkol sa ating lagay ng panahon. Especially, meron tayong 3 araw na selebrasyon na pagdiriwang na SPBB natin, James at Mary Jo. Kaya bumabati na ako sa inyo ng Happy SPBB sa inyo. At sa mga kasama natin sa UNW at sa HBP rin at sa ating mga kapatid sa buong mundo, James. Sige, maraming salamat sa iyo, Sherwin, at sa ating mga correspondents. Abangan namin ang inyong humahataw ng mga balita maya-maya lamang at ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. No nga, James. At mga kasambahay, kung meron po kayong hindi napanood na balita o nais niyong muling tungayhan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. At mapapanood niyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share.
At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Psalms chapter 34 verses 13 to 14, "Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile. Depart from evil and do good. Seek peace and pursue it." At yan po ang umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, October 6, 2023. Susunod na po ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula po dito sa malamig na Seoul, South Korea, ako si Mary Jo Malariado. Sa ngalan naman ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula naman dito sa medyo mainit-init pang Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan. Dito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a blessed weekend.